Alright, magandang araw po sa inyo, Pilipinas, at makakasama po natin sa ating podcast today. Walang iba, isa to sa aking mga dream interviews. Wow. Si Attorney Chel Jokno. Attorney, magandang araw po. Magandang araw sa inyo, Dennis, at sa lahat ng mga fans ninyo. Yeah. Sana, no? Dadami fans namin dahil nandito ka na, Attorney. Okay, Attorney, siguro ang unang katanungan sa mga hindi ho nakakakita sa amin sa podcast namin, kami po ni Attorney Chel Jokno ay kami po'y nakabarong. Yes. Pinagpipitaganan. Sonang-sona dati. Okay, Attorney, kumusta na po kayo? Ayos naman. At tayo umiikot. Ang dami ko nang napupuntahan dito sa ating bayan. At nararamdaman ko yung pulso ng mga Pilipino. Yun. Ano ho yung pag pumupunta kayo sa isang, ngayon umiikot kayo sa buong Pilipinas, ano yung talaga yung yung nangingibabaw na concern ng ating mga sambayan ng Pilipino? Naku, kahit saan ako magpunta, syempre yung pagtataas ng presyo ng bilihin. Naku. Yun talaga, kasi ramdam natin sa sikmura yun eh. Malapit sa sikmura, ano? Pagkain, lalong-lalo na yung bigas, Attorney, no? Oo. Iniintay nila yung bumaba ang presyo ng bigas. Do may mga 20, ano ba yun? Yung P29, ano? Yung B29, may mga 29 pesos. Pero ang reklamo pa rin ng mga kababayan natin, medyo kulang pa rin yung kadiwa centers natin, Attorney. Kulang din. At syempre, yung ating mga magsasaka, nag-iintay pa rin ng suporta. Yun yung talagang pang matagalang solusyon, di ba, sa ating food security. Na mabigyan talaga natin ng lakas yung ating mga magsasaka. Yun. Yung mga misis ng tahanan, Attorney, anong kadalasan ng mga ito talaga talagang household, bahay, ano talaga yung mga concern ng mga misis ng tahanan? Tingin ko dalawa yan. Budget, syempre, yun ang una. Tama. At yung pag-aaral ng kanilang mga anak. Yun. Kasi di ba yung nakikita natin, yung mga issue sa learning crisis, yung issue sa mga PISA, yung mga study ng international mga agency, na nagsasabi na nahuhuli na tayo. Hindi lang tayo nasa ibaba ng mga math, reading at science. Mga 5 years behind na daw pala ang mga mag-aaral natin. Wow, yan ang nakakalungkot. Yun ang nakakabahala. Lalo na yung study ng PISA. Oo. Medyo yung creative thinking natin, yung critical thinking natin ay hindi ganun kaganda, lalong-lalo na kapag kinumpare sa ibang bansa, Attorney. Yun yung isang bagay na na pang matagalat yun. Kasi pag ikaw ay hindi maayos yung critical thinking natin, mahirap nang kumita ng malaki, di ba? Tsaka pati yung pang-araw-araw natin, nahihirapan din tayo. Actually, konektado yan, Attorney. No? Oo. Yung pagkain at saka yung pag-aaral ng bata, hindi talaga alagwa sa eskwelahan ang isang bata kapag kulang sa pagkain. Alam mo, Dennis, push ko rin yan eh. Yung issue ng malnutrition, yung kulang, lalo na yung tinatawag nilang stunting. Pag hindi sapat yung may bigay na natin na tamang pagkain sa mga bagong panganak hanggang edad na 5 taon, buong buhay na yan maapektuhan. Kaya ako, pinupush ko rin yun na dapat marami tayong mga feeding program, lalong-lalo na sa mga kabataan natin, yung pinakayang natin. Okay, itong concern naman natin na ito, Attorney, hindi lang naman ito sa Metro Mega Manila, di ba? Hanggang kasulok-sulukan ng mga baryo-baryo, yan din ang concern. Yung access sa pag-aaral, yun ang una. Siyempre, at pangalawa, yung issues ng pagkain at trabaho. Yun ang pangatlo, trabaho. Siguro nasa last na ng sasabihin nating problema, yung kanilang kaalaman din, paano makaka-cope up. Ano yung pwede nilang gawin sa kanilang buhay, walang masyadong nagli-lead sa kanila. Alam mo, Dennis, sa mga youth naman, kasi marami rin akong nakakausap na mga kabataan Pilipino, yung isang issue na tinatanong sa akin palagi, yung mental health. Yun, mental health. Kasi 'di ba, ang alam natin sa health, DOH, ganyan, puro physical lang na kalusugan, pero malaking bagay din yung mental health. Lalong-lalo na ngayon yung mga anak natin, mga digital native, puro cellphone ang dala. Kaya kailangan rin meron na work-life balance, may balance din yung kanilang pag-aaral at yung ibang bahagi ng buhay nila. Sana makasabay din makasabay din yung technology kasi iba rin kasi pagka online yung schooling at makakarating sa kanila ang mga quality education dito sa Maynila. Alam mo nung pandemic, may nakausap ko isang kilalang psychologist. Sabi niya sa akin, bago ng pandemya,
yung mga pasyente niya, mga bata rin, pero mga adolescent na, mga 13, 14. Aba, nung pandemya, mga 8 years old pa lang, may mga issue na. Ay, ganun. Oo, kaya bata. talagang malaking, hindi natin napapag-usapan gaano yan. Pero ito ay isang issue din na kailangan ma-address natin. Okay. Attorney, pagka ganito mga usapin, talagang itong mga bagay na to, mga problema ng Pilipinas, problema ng Pilipino, talagang parang hindi nyo na matakasan, Kasi parang malapit yung loob nyo sa ganyan, eh. Kaya kayo tatakbo ulit. Kaya kayo tatakbo ulit. Di ba yan ang desisyon ninyo? Well, oo, kasi alam mo, 34 years ako abogado. 34 years akong humaharap sa korte. Talagang naghahanap ng hustisya para sa mga kliyente ko. Yeah. Pero nakita ko kasi may mga problema tayo na nasa sistema na eh. Na ang malulutas lang natin yan pag maayos natin yung sistema. Maayos lang natin yung sistema kung yung mga mambabatas natin ay nakikita nila kung ano yung dapat gagawin. Hindi ba sumagi sa iisip mo, attorney, na tama na, ayoko na, tama na yan, o okay na yan? Yan yung mga desisyon nyo noon, nung hindi kayo pinalad noon at nagdesisyon kayo na wag na, okay na sa akin yung trial na yon. Ano ngayon yung nagdesisyon sa inyo o yung nag-push sa inyo, sige, try pa natin, isa pa? Actually, kung ako lang ang masusunod, malamang hindi na ako nagtuloy ulit. Pero napakarami pa rin ng nakakausap ko na gusto nila talaga. At ang sabi nila, sayang naman yung mga kaalaman mo sa batas, yung mga magagawa mo para sa sambayanan kung hindi ka natatakbo. Kaya talagang ito ay para sa kanila, hindi naman para sa akin. Kasi nakwento nyo nga sa akin dito sa live natin sa DWIZ, kinukuha kayong mga speaker sa mga graduation. At itong paggawa ng speech ay kinukuhanan din natin ng inspirasyon. And you have to be aware what's happening. Dahil yun ang nilalaman ninyo at kailangan nyo ma-inspire yung mga estudyante natin nag-graduate. Halos linggo-linggo yan kung saan-saan ako napapadpad. Itong linggo na to, pupunta tayo ng Urdaneta, Pangasinan. At sa amin yan. Oo. Nung minsan naman, nasa ba ako? Bulacan, Cavite, ako kung saan-saan. Minsan naman, nung pandemya, halos puro mga Zoom naman yon. Pero umabot ako ng Zamboanga. Ganon. Ano po yung laman ng speech nyo sa mga graduates, attorney, if I may ask? Usually kasi, ang mga tanong na natatanggap ko sa mga kabataan, yung iba, parang feeling nila na wala silang power. Parang, wala naman tayong magagawa. Kahit na makialam tayo dyan, wala naman mababago. Yun yung minsan tinututukan ko, na everyone has that power. It starts inside. Kailangan maniniwala ka muna na meron kang magagawang diferensya. And once you know that you can make a difference, ang dami mong magagawa talaga. At na-awaken nyo rin yung mga sarili nila pagka nag-deliver na kayo ng speech. Well, sana. Yun ang wish Epekto. ko sana. Oo, at Yun ang yun din epekto. ang nagiging epekto kung minsan. Okay. So, pag-usapan naman natin, attorney, yung personal na buhay po ninyo. Paano ho tinanggap ng pamilya nyo na iyang desisyon nyo ngayon na tumakbo ulit? Well, unang-una, medyo thunders na ako nung nag-decide ako. Kaya at least... Hindi pa naman. Hindi, at least naman ay medyo, stable na yung life nila. Apo. At malalaki na yung mga anak ko. Okay. So, okay na yun. I mean, I don't think na... Actually, sila pa nga yung nagpupush sa akin. Sige dad, gawin mo yan. Kasi... Yung ako happy naman ako bilang isang guro, isang human rights defender at abogado. Yun ang gusto ko talaga noon pa eh. Pero nung nakita ko rin na parang 'di ba, reklamo natin lahat. Bakit naman ganun ang lumalabas ng mga laws na galing sa ating Kongreso? Sabi ko naman, siguro naman meron akong mako-contribute dyan na para naman may pangmatagalang maayos tayo sa sistema. Okay, ito yung mga bagay that made you say or considered nag-oopo kayo for the opportunity to run. Ano po yung mga bagay na pag nag-no kayo, ano po yung mga pumipigil sa inyo? Well, syempre,
Actually, labas sa comfort zone ko yung talagang mamumulitika ka eh. Yung, ang hirap din ng adjustment ko noon. Lalong-lalo na yung... First time yung tumakbo nun, di ba? Noong 2019. Yung, sanay ako magsalita sa harapan ng mga abogado, pero tama. hindi naman yung mga ordinaryong mamamayan. Kaya yun, adjustment yun. Tapos syempre, bawat lalawigan, pupuntahan mo yung mga local Yes. government officials. Oo. At actually, naging ano yun, nung una, nahirapan ako, pero ngayon talagang, ano yun eh, parang naging curious ako sa buhay natin, lalong-lalo na sa mga remote areas, kung paano rin natin sila matutulungan. Tapos parang inisip nyo kung nakaupo ako doon, mas malaki yung epekto na magagawa ko sa sambayan ng Pilipino. Yes. Oh. Kasi yung batas, para sa lahat yun eh. Tama. Yung mga kaso ko sa korte, ang naapektuhan lang yung mga kliyente ko, mga tulad nila. O sige, puntahan natin. For example, ito naman isang podcast lamang, attorney. Kung sakasakali na ikaw ay pinalad, anong mga batas ang gusto mo bang ma-introduce? Or ano ba yung mga batas na gusto mo sanang baguhin, i-revise man lang? Well, number one, dahil lawyer ako, Yes. gusto ko mapalakas yung sistema natin ng hustisya. Kasi sobrang bagal nga yung mga kaso natin eh. At yung palang problema doon ay related din sa budget yon. Kasi Of course, yes. mga wala pang 2% ng national budget ang napupunta sa ating hudikatura. Minsan 1% pa lang. Pero isipin nyo, lahat tayo maasa na kung may problema tayo, saan tayo tatakbo kundi sa korte din. Tama. So one yon. Pangalawa, na-realize ko yung palang dahilan kung bakit sobrang bagal yung mga kaso natin ay dahil kulang tayo ng judge at kulang tayo ng prosecutor. Nasa halos 20% ng mga sala natin, yung mga korte natin sa ibaba, walang judge yan. At nasa mga 34% ang vacancy rate natin sa mga piskal. Wow! Kaya kung ang justice system natin ay isang ospital, kulang ka ng doktor, kulang ka ng nurse, araw-araw may bagong pasyente, talagang babagal ang pagdispensa ng hustisya. Ganon ang sitwasyon natin. So, ma-address natin yan sa pagpapataas ng budget at pagpapabilis din ang proseso ng appointment. I could just imagine, attorney, kung lahat yan ay may judge, lahat yan ay lahat yan ay may judge, isipin mo na lang na sangkatutak sana yung tumatakbong kaso ngayon. Oo, at wala na excuse. Hindi Wala na na nila excuse. pwedeng sabihin na wala kasi kaming ganito, ganyan, di ba? And which is also good for the country. Of course. Kasi justice delayed is justice denied. Oo. At makakatulong yun sa, lalo na, sa ekonomiya at pamumuhay ng isang Pilipino. Kasi pati sa economy marami mga foreign investor medyo takot sila dito dahil pagka magkaroon ng kaso-kaso dehado rin sila. At yung isa rin bagay yung confidence ng lahat ng mamamayan na pag sila ay nagka-problema, makakakuha sila ng hustisya. Ayun. Okay. So yan po yung mga batas na pwede nyo pong i-revise at gusto nyo sanang baguhin. Ano ho yung batas na gusto nyo na medyo kakaiba sa amin at ngayon lang namin maririnig na gusto nyo introduce sa Pilipinas? Well, yung una kong gusto rin na tutukan yung issues natin sa edukasyon. Okay. Kasi talagang para sa akin, meron tayong crisis talaga sa education. At ano yung mga kailangan din doon? Although medyo mataas na yung budget natin, sana umabot ng 6% ng GDP, ng Gross Domestic Product, yung budget para sa education. Pangalawa, yung mismong laman ng ating curriculum. Sa tingin ko, kailangan natin ng number one, voter literacy. Okay. Diba? Tama, Dapat tama yun. basic education pa lang matutunan na yung ating mga kabataan na yung boto nyo, mahalaga yan. Huwag natin ibebenta yan. At yan ang kinabukasan natin actually. Kaya nga tayo may demokrasya dahil meron tayong karapatan na bumoto. Tama. Yun ang hindi talaga na-absorb ng ating mga kabataan. So, yun ang second. Yung pangatlo, syempre, yung suporta sa mga guro natin. Kasi pag hindi maayos yung support sa kanila, paano sila makakapagturo ng maganda? Tama. Maigi? Okay. Can I ask you, attorney, pagbigyan mo na ako, a very controversial question. Ako, hindi ko tinatanong ito lalong-lalo na sa mga mambabatas at mga prominent, mga personalities po, kung hindi ko bibigyan ng
oras para magpaliwanag. Let's talk about divorce. Okay lang po ba pag-usapan natin divorce? sure. Okay, divorce. Are you favor of the divorce or anti po kayo? Go ahead. Ito context muna. Okay. Tayo lang ang natitirang bansa sa buong mundo na may separation of church and state na walang divorce. Dalawa lang actually ang bansa sa buong mundo Yung isa, Vatican. Pero syempre, Vatican walang separation of church and state doon. Kaya sa tingin ko, dapat tanungin din natin ang sarili natin. Bakit ganon? And meron din naman, kasi sa ngayon na batas natin, marami sitwasyon na hindi pumapasok yung pagkakataon na makapaghiwalay yung couple. Kahit na talagang wala na, sira na talaga yung kasal. O kaya, lalo na yung issues ng domestic violence, yung pang-aabuso. Kaya para sa akin, for those kinds of circumstances, dapat may pinto sila And that's what divorce can do. Okay, may sinasabi rin na bakit pupuntahan pa natin ang divorce kung pwede naman natin pabilisin ang annulment? Your comment po. The problem with annulment is very limited ang grounds niya. At kahit sa annulment, hindi rin papasok yung ibang klase mga abuse. At yung ibang mga relationship na talagang toxic na. Kaya for me, although it's good na in-expand nila yung mga grounds ng annulment, I think that there has to be some measure that will allow some kind of divorce in our country. At na pinaka naapektuhan talaga regarding sa mga paghihiwalay at pag-aaway ng mga magulang ay ang mga anak. Yes, talagang sila yung kawawa. At yun ang dami ng studies niyan. Na hindi lang naman yung mag-asawa yung mga anak talaga yung they bear the brunt of the issues. Yes. Okay, so wala na tayong masyadong oras sa attorney. Huling pananalitan natin para sa mga babae nating nakafollow at nanonood at nakikinig sa ating podcast ngayon. Well, first of all, maraming salamat, Dennis. At talagang inaasahan ko na sa mga darating na araw, mga buwan at taon ay gaganda ang buhay natin. Dahil we have to work not only for ourselves, but for our community and for our country. Maraming salamat. Yan po si Attorney Chel Jokno, isang Pilipino.